So hey guys, welcome back again to my channel, and of course today mag-unbox tayo ng bagong device ni Relax, which is si Relax Infinity Plus. At the same time, mag-unboxing na rin din tayo dun sa bagong limited edition holiday kit ni Relax Philippines. So nakakuha na ako, so pagsasabayin ko na siya since Infinity Plus yun yung bago, at the same time holiday season ngayon, so December. So ito siya guys. So limited lang siya. You can grab this one sa official Relax stores lang siya available. So ito yung mga nakikita nyo sa mga usually sa mga malls. So ito na mismo guys yung buong box. Nakuha ko siya ng 1,550. So makukuha nyo lang siya sa official Relax stores. So yun yung kabuuan ng box. So andito yung device and then yung 2 pods. And yung case. Ayan. So ito is not sure kung silicone siya, pero since holiday nga, ayan siya. Case nga siya guys. So ito na guys, Infinity Plus. Ang nakuha ko is si Phantom Black. So quick trivia lang guys, sa other countries ang Infinity Plus is Phantom yung tawag sa kanila. But here, dito sa Philippines, Infinity Plus yung pinaka-name niya dito sa atin. Ayan, so ito yung naman ng box niya. So of course, alam natin kung ano na to. Ito yung manual. Ayan. So yung usual. And ito na yung pinaka-device. So kung mapapansin nyo guys, kahawig na kahawig siya ni Infinity. But ang difference niya is yung light indicator. Ito yung itsura niya. So para siya talagang si Infinity pero may pinagkaiba sila. Medyo flat yung pinaka-bottom part niya. Kasi base kay Relax, si Phantom or si Infinity Plus is pwede siyang tumayo. Ayan. And yung 4 light indicator. And of course, kasama yung kanyang USB Type-C na charger. Okay, parang kapareho siya ni Infinity. Especially itong Phantom Black. Hindi siya pure black eh. Parang semi-black. Parang ganun. And ito kasing Infinity ko guys. So medyo nagfe-fade na yung kulay niya. So black din to. But at the same time, ayan o, mapapansin nyo yung kulay. So same feature ni Infinity. So subukan natin siya lagyan ng pods. Ayan guys, so meron din siyang vibrate pag nilagay mo yung pod. At the same time, yung light indicator. So yung smart pace ni Infinity, meron din si Infinity Plus. So mas medyo ang lamang niya dito is yung light indicator and yung flat surface niya sa baba, sa bottom part. Maganda siya guys. Same body siya ni Infinity, I think aluminum and super smooth. Not sure lang kung mag-fade yung kulay nito kagaya ng kay Infinity. Pero this one kasi is iba siya eh. Iba yung smoothness ng body niya unlike dito kay Infinity. Alright guys, ito yung actual pag ginamit niya na si Infinity Plus. Yung light indicator niya yung parang nag-excel, which is 5th generation na pala to guys. Itong si Infinity Plus. So here you go guys. So kung mapapansin niyo yung light indicator, so same ni Infinity, meron siyang smart face vibration. So pag naka 15 pops ka na, mag-vibrate siya. Totally same features. So yun yung pinagkaiba lang nila is yung light indicator niya dito. So no worries guys, compatible yung pods na available ngayon dito sa atin. So Pod Pro and regular pod, mag-fit siya. And dito sa atin sa Philippines, ang na-release lang na colors na available kay Infinity Plus is, I
I think 8 lang. But outside, abroad, 9 colors yung available. Ayan, papakita ko sa inyo yung pictures. Ang wala siguro dito sa atin is yung morning dew. But abroad kasi 9 colors yan. Pinaka-advantage talaga ni Infinity Plus is yung kanyang battery, which is fast charging siya. Yung light indicator dito na 4 na bars or 4 na line, magbibigay sa'yo ng idea kung ilang battery life na lang yung meron sa'yo. So basically, pag naka 1 bar na lang siya, nasa 25% battery siya. Second line is 50, third line is 75, and of course yung pinaka last, yung fourth line, will give you 100% battery. So 30 minutes, ang sinasabi dito is meron ka ng 80%, but based sa nabasa kong article, same lang sila ni Infinity. Battery niya is 380 mAh. So, ang maximum charge nilang parehas is 45 minutes. But ang sinasabi sa review, kung 30 minutes, meron ka ng 80% na battery. So, at least 40 minutes, makuha mo na yung 100%. So, technically, konti lang yung difference. Unlike kay Infinity, mapapansin mo na lang na lobat kapag nag-red na siya. So, mag-follow up ako nito guys habang ginagamit ko siya to give you an update. Same as Infinity. Super smooth experience. Andun pa rin siya. Leak resistance. Of course, yung Type-C na charger. Pero si Infinity Plus guys, ang wala sa kanya is yung dun sa chargeable case. Yung dito na unlike kay Infinity na pwede siyang i-charge dun sa case. C Plus, wala siya nun. Nonetheless, mas ahead pa rin to si Infinity Plus with regards sa design, sa features. 5th gen, kaya siya tinawag na 5th generation. Yun lang yung pinaka-difference nilang dalawa. And sad thing guys, based sa mga narinig ko, mag-phase out na si Infinity. So papalitan na siya ni Infinity Plus. Base sa pag-unbox ko kay Infinity Plus, pareha sila ni Artisan. Yung pwede kong sabihin na aux na aux. I think yun lang for today guys. Kung may question kayo, comment lang kayo sa baba. And please follow yung aking mga social media account and sa description. So that's it guys. Yun lang for today. Thank you for watching this video. And please don't forget to like and subscribe to my channel para sa mga future videos. Thank you so much guys. I'll see you soon.